Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa 1 Juan, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 13. 1 Juan, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 13. Ito ang sinasabi, at ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng Kaniyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa Kanya ang Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ikaw, O Diyos, ang siyang iniisip at inaalala ko sa mga unang sandali ng bagong araw na ito na iyong biyaya. At ngayon, Panginoon, inilalaan ko ang panahong ito upang manalangin at makipag-usap sa iyo, O aking Diyos. Maraming salamat sa umagang itong ipinagkaloob mo sa amin upang lalo ko pang maipahayag ang pag-ibig ko sa iyo at sa aking kapwa. Bantayan mo ako at gawing ligtas sa buong maghapong ito. Ilayo mo ako at ang aking pamilya sa anumang masama. Maituon ko nawa ang aking pag-iisip, pananalita at asal tungo sa iyo. Nawa maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aking gagawin sa araw na ito. Ipadala mo ang iyong Espiritu nang magampanan ko ng buong katapatan at pagmamahal ang lahat ng aking tungkulin sa araw na ito. Ituro mo sa akin, O Diyos, ang mga dapat kong gawin at ang landas na dapat kong tahakin. May pahayag ko nawa sa aking mga mumunting gawain ang nag-uumapaw na pag-ibig ko sa iyo, O aking Diyos. Bigyan mo ako ng tapang, lakas, pag-asa nang maharap ko ang mga pagsubok at mga suliranin ko sa buhay. Tulungan mo kaming lahat na nananalig sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Panatag at buo ang aking pagtitiwala na kasama kita sa buong maghapon. Hindi mo ako pababayaan at alam kong kaagapay kita anuman ang mangyari sa araw na ito. Ngayong umaga, O Diyos, basbasan mo ako at ang aking pamilya. Ipadama mo sa akin, pati na rin sa mga mahal ko sa buhay, ang iyong kapayapaan at dakilang pagmamahal sa amin. Sa iyo kami umaasa at nananalig. Gabayan mo nawa kami lahat nang umayon sa kalooban mo ang aming mga pagkilos at paggawa sa araw na ito. Amen at amen. Paano mo malalaman na tiyak na ang iyong kaligtasan, kaibigan? Paano mo malalaman na tiyak ang iyong kaligtasan? Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito
ay nasa kaniyang anak. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Siya na hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Isinulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan at upang kayo ay sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino ang yaong mayroong anak? Sila ay yaong mga nanampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya. Juan 1:12. Kung nasa iyo si Jesus, mayroon kang buhay. Buhay na walang hanggan. Hindi panandali ang kaligtasan, mga kaibigan, kundi walang hanggan. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan, mga kaibigan. Hindi natin maisasabuhay ang ating mga buhay Kristiyano kung sa bawat araw na ginagawa o ginawa ng Diyos ay patuloy tayong nag-aalinlangan at nag-alala kung tayo nga ba ay totoong ligtas na. Yan ang dahilan kung bakit napakalinaw ang ipinahayag ng Biblia ang plano ng kaligtasan. No? Sumampalataya ka kay Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Juan 3:16. Ikaw ba ay naniniwala na si Jesus ay ang tagapagligtas at namatay sa krus para bayaran, kaibigan, ang iyong mga kasalanan? Ikaw ba ay tunay na nagsisisi sa iyong mga kasalanan at tunay na sumasampalataya sa Kanya lamang para sa iyong kaligtasan? Kung ang kasagutan mo, kaibigan, ay oo, ikaw ay ligtas na. Tsak ligtas ka na, kaibigan. Ang ibig sabihin ng katiyakan ay pagtitiwala sa kabila ng mga pag-aalinlangan sa pamagitan ng pagtanggap ng buong puso sa salita ng Diyos. Maaari kang magtiwala, kaibigan, sa kabila ng iyong mga pag-aalinlangan, sa katotohanan ng iyong walang hanggang kaligtasan. Sinabi mismo nito ni Jesus, mga kaibigan, sa mga taong nanampalataya sa Kanya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sinumang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. No? Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ito ay nagbibigay ng diin sa walang hanggan. Walang sinuman kahit na ang inyong sarili ang makakuha o makapag-aalis sa kaligtasang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Naisa-isip natin ang mga talatang ito. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan. No? Banal kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kasama na rito ang pag-aalinlangan. Magsaya sa sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. Sa halip na mamuhay sa pag-aalinlangan, maaari tayong mamuhay ng may pagtitiwala. Maaari natin panghawakan ang mga salita ng Diyos na nagsasabing ang ating kaligtasan ay hindi na malalagay sa alanganin. Ang ating katiyakan ay nakabatay sa pag-ibig ng Diyos sa atin
sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng aklat ng Judas, ang Diyos ang makapag-iingat sa inyo mula sa pagkakatisod at makapaghaharap sa iyo ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sumasa Kanya ang kapurihan at kadakilaan, ang kapangyarihan at kapamahalaan mula ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, alam ko po na ako ay isang makasalanan at nararapat lamang na mahiwalay sa iyo magpakailanman. Kahit na ako hindi karapat-dapat, salamat po na ako ay iyong iniibig at pinagkalooban mo ng sapat na handog para sa aking mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo. Ako po ay nagsisisi na sa aking mga kasalanan at nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay upang akuin ang parusa sa aking mga kasalanan. Nagtitiwala ako na siya lamang ang makapagliligtas sa akin. Mula sa araw na ito, tulungan mo ako na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, sa halip na mamuhay sa pagkakasala. Tulungan mo po ako na gugulin ang aking nalalabing buhay sa pasasalamat sa iyong kahangahangang kaligtasan na ipinagkaloob sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong pagliligtas. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.